Okay. Eto po, maganda tong revelasyon na to ni yung kay POA na po tayo. Natutuwa po ako kay POA. Kasi po, okay. Akala kasi nila, ito si POA, nila, no? Kasi may sinabi si POA na tumanggap daw siya. Teka lang, ayusin ko lang nga yung Maganda naman yung nakikita niyo itsura ko yan. Pero wag namang ulo lang. O, tinayuan na natin. Okay, ito po si POA. Nung nakaraang hearing nila, nagsabi po to kasi si POA na nakatanggap siya ng sobre. 'Di ba? Okay. So, kita nyo na po mukha ko? Nakikita na ba? Okay. Dito po sa sinabi ni POA na nakatanggap siya ng sobre, gusto ko ring marinig yung paliwanag ni POA dun eh. Kasi matagal nang sinasabi ang bilang DepEd, secretary, namimigay daw sa BP Sara ng mga sobre sa mga tauhan niya. So kanina, tinanong siya, nakatanggap ka ba ng sobre? Ito po yung problema pag yung witness nyo, hindi nyo alam yung sasabihin. No? Umaasa lang po kayo sa dati niyang sinabi kasi piniplay. Piniplay nila si POA nakatanggap na sobre. So siyempre ililinaw nila para saan yung sobre. Kasi buong akala nila, tinansya nila, kaya nila inimbita si POA. Mapapahiya si POA kasi hindi niya mapapaliwanag. 'Di ba? Okay. Ayan. Okay, sa madaling salita, itong si POA, umamin siya na nakatanggap siya ng sobre. Oh, ano yan ba doon nga, revelasyon? Yan yung problema pag hindi nila kontrolado yung kanila pong witness, 'di ba? Hindi nila alam kung ano sasabihin ni Hindi nila alam kung ano yung sasabihin ni POA eh. Pero nagbakasakali pa rin sila kasi nga po, meron ng statement si POA na nakatanggap siya ng sobre. Ngayon po, nung nililinaw nila kay POA yung sobre, nagsalita si POA. Yung pong mga natatanggap ko po kay BP Sara, mga reimbursement po yan. Reimbursement. May natanggap ba, may resibo ba yan? Wala po resibo. Bakit? Kasi po, nagbigay siya ng halimbawa. Halimbawa po, may nakita si BP Sara, wala po siyang cash. Matulungin eh. May nagtitinda ng damit yata yun. Kung basta merong hindi ko po alam yun sa painting. Hindi ko pa nakikita yung balita na yun. Yung kay POA po kasi napakinggan ko muna eh. Napakinggan ko eh. Sabi ni POA, halimbawa po yan po kasi reimbursement sa akin. May resibo ba yan? Siyempre, parang kung wala resibo yan, di ba? Illegal yan. Kinuwento ni POA kasi may nagtitinda ng bata. Walang cash si BP Sara, no? Nagtitinda ng damit. So, pinautang muna ni POA si BP Sara kasi matulungin eh. Gustong tulungan yung nagtitinda, vendor. Nagtitinda ng damit. Binili ni BP Sara, walang pera. Alam niyo po kung magkano? Alam niyo po kung magkano yung reimbursement na gusto nilang palabasin. Natameme sila dun eh. Alam niyo po kung magkano yun? 6,000 pesos. Yun po yung laman na sobre na binigay kay POA. Pinalalaki niyo yung issue na hindi niyo alam. Ngayon pahiyang-pahiya kayo. 6,000 pesos. Yung reimbursement. Ang bumoto kay BP Sara ay 32 million. 32 million. Ipatatanggal nyo dahil sa 6,000 pesos. Putang ina. Talagang mapapamura kayo. Sino po napahiya? Pahiya sila lahat. 6,000. Ano ikakaso nyo sa 6,000 pesos na reimbursement? Nakarinig lang sila na reimbursement, mga kapatid. Akala nila pwede nilang igiya yan na kaso. Kasi alam niyo yun, yung walang resibo, wala lahat.
Basta binigyan lang siya ng pera. Yun pong akto na siguro sa isip nila, umamin na yan na binigyan ng pera. Kahit magkano yan, pwede na natin igiya. Palibasa mga magnanakaw, ang akala nila sa pagtanggap ng pera, milyunan. Nung na-realize sila na 6,000 pesos, nangungo yung nagtatanong. Utang, 6,000 pesos lang pala. 6,000 piso. Kahit ako ngayon may 6,000 ako. Alam niyo yun? Isa pa. Pilit nilang tinatanong AOM, AOM. Kailan po pwedeng maging kaso yung AOM? Audit. Ano na nga yung kahulugan ng AOM? Audit observation. Observation lang po yan. Wala pong kakaso-kaso yan. Tatanggalin ninyo si BP Sara dahil lang may audit observation. Ni hindi nga po yan ang pinakamalupit po kasi diyan galing sa COA. Ang pinakamalupit po na magmumula po sa galing sa COA, notice of disallowance. Wala pa po sa notice of disallowance. Alam niyo po yun? Sinasabi lang sa inyo kulang kayo na resibo. Alam niyo po, ako naging pinuno po ko ng isang maliit na ahensya ng pamahalaan. Alam niyo po ba, buwan-buwan yan. Kasi buwan-buwan po yung pagsasubmit namin ng ng report po ng liquidation. Buwan-buwan po kami Alam niyo po ba yung mga sa office namin, mayat maya yan. Balik ng balik. Sir, may nakalimutan po kayong pirma. Pipirma ka lang. Yun po yung kahulugan nun ng mga audit observation. May kulang ng pirma, may kulang na resibo, may kulang ng picture. Halimbawa, nagpakain ka ng pandesal sa barangay. Pucha, sa kasiyahan nyo, dahil ang dami nyo nabusog, tagumpay, nakalimutan ng nakalimutan, opo, pinuno po ako. Ako po yung huling pipirma. Nakalimutan na limbawa dahil sa kasiyahan ng barangay. May nagbigay sa kanila ng nagpakain ng hamburger. Puta, nakalimutan ni Kapitan na magpapirma sa mga bata. Yung mga batang gusgusin, pinakain. Ng DSWD. Kinakailangan po yun, may pirma yung mga bata na pinakain sila. May picture. Nakalimutan kasi first time yun . Ay Kap, habol lang namin kasi kilala nyo pa ba yung mga bata, papirmahin lang uli natin. Hinahanap po sa COA. Ganun lang po yung mga audit observation. Na pwede po, kaya po sinasabi po ng lahat na tao, hindi po kaso yan. Kasi binibigyan, audit observation pa lang nga . Anong kulang? Kulang ng papeles. Magpo-produce kayo ng papeles. Wala pa po yan dun sa pwede na makasuhan. Ngayon, yung sinasabi nilang bloodbath, sila po ang naputukan. Naputukan po sa ilong si Redon. Yan po ang katotohanan. Wala po talaga. Lalo po, sige, iniintay ko nga, paano ito twist to ng mga media? Paano po nila ito-twist yan na yung 6,000 palalabasin nila na kasamaan? Na yung si Madriaga palalabasin po nila na pinaka anong tawag doon? Pinaka katiwa-tiwala. Tandaan niyo sinabi ni Marcoleta, wala nagko-corroborate diyan sa mga sinasabi ni Madriaga. Siya lang po mag-isa. Walang nagko-corroborate. Ang nakakatakot po, yung mga susunod nilang testigo na gustong ipatawag. Sino po ang gustong ipatawag na ni De Lima? Si Trillanes na po ang gustong ipatawag. Bakit si Trillanes? Kaano-ano ba ni BP Sara? Tauhan din ni BP Sara si Trillanes? Kailan? At least si Madriaga, sinasabi niya, tauhan siya. Si Madriaga, sinasabi niya, siya yung namamahala sa kampanya.
Ano po, bakit po titistigo si Trillanes? Bakit nyo po iniimbitahan na tumistigo? Siya raw may kanalaman sa mga tinatagong yaman. Paano niya nalaman? Sa kanya pinatago? Lak ng pupa naman, no. Alam na ng lahat ng tao na si Trillanes ay kalaban ng mga Duterte. Tapos pagtitiwalaan pa nila. Wala na po yung irritating noise. Baka yung sinasabi niyo yung kuliglig. Mga kapatid, totoo ba nagkaroon ng bloodbath ngayon? Opo. Sila po, naputukan po ang ilong ni Redon. Wala naganap na bloodbath, nakakahiya. Nahihiya po ako para kay Redon, nahihiya po ako para kay Luistro, nahihiya po ako para kay Dilima. Pilit na pilit, nakikita po ng tao, lalo na ngayon, nakikita po ng tao na wala talaga silang ebidensya laban kay BP Sara. Alam niyo sumusunod na inanla, yung AMLAC. Talagang fishing expedition na po. Pinasasubmit sa kanila kung mayroon po bang sa tingin nila maanumalyang pinaggagawa. Hindi lang po si BP Sara at ang asawa niya, lahat na ng pamilyang Duterte, kung sa tingin ng AMLAC ay merong transaksyon na hindi maganda na ginawa yung pamilya, imagine wala pala kayong alam na transaksyon na palpak. O, bagman ka rin daw ba, Trillanes? Bakit ka gagawin testigo laban kay BP Sara? Ano yung alam mo? Kasi po, pag hindi po kayo direkta, kung kayo po ay titistigo at wala kayong direktang kaalaman, hearsay po tawag dyan. Bakit po nyo inaalaw na mag-hearsay? Meron po ba nagbanggit na, meron po ba sa mga nagreklamo na binanggit si Trillanes? Puta, hearsay na lang yung ginagawa nyo eh. Pero ganun pa man, okay po sa atin yan. Alam nyo po, mas ma-action pa po yung pagja-jumping jack ni BBM kaysa sa naganap. Alam nyo po, nakaka-high blood lang makinig kasi nakakaasar yung mga katwiran nyo. Tsaka yung parehong paraan ng pagsasalita, nakala mo nasa declamation. Yung lolang si Dilima o alam nyo, so totoo lang, mas ma-action pa po yun. Yung pagtakbo ni BBM na nakabarong. Walang katuturan. Nakakahiya. Ang lakas nyo mag-project na bloodbath. Kahiyan ang inabot. BP Sara, wala po. Walang, hindi nyo po masisiraan si BP Sara niyan. Sa ganyan, kung ang purpose nyo manira at para matalo siya, putya, ayan na nga, oh. Akala nyo naman magnenega. Akala nyo naman negative. Ha? Baka raw nagtrabaho. Akala nyo naman magne-negative yung ano nyo, yung